Lagot na. Pilipinas, Japan, Sunny Puwersa. Eto mga kapatid, mainit na balita pa lang yan. China nataranta sa ginawa ng Japan. Buong mundo na alarma. Yan ang title mga tol ha. Binabasa ko lang. At ito ang bibigyan natin ng reaction video and commentary. Ito daw ang kinakatakot ng China mga tol. Alamin natin bakit. Bakit natatakot ang China rito. No? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol mula kay News PH. Ito ang kinakatakot ng Japan, ng China sa Japan. At courtesy Bakit? kay Coach Kasi alam Jared. niyo po, pag komunista, takot talaga sa demokrasya. Ooh. Pag komunista ka, takot ka talaga sa demokrasya. They're two opposite ideologies. Sobrang magkaiba ng democracy at ng communism. Ito rin ang napapansin ko mga tol, 'di ba ang pinagkaiba natin sa China, 'di ba? Sila daw ay nagkakaisa. 'Di ba? 'Yun ang madalas natin naririnig, nagkakaisa. Tayo naman ay 70% ng mga Pilipino pabor na paalisin ng China diyan sa West Philippine Sea. Yung 30% naman pro-China. So nagtatalo-talo, 'di ba? Walang pagkakaisa kasi nga demokrasya. May kanya-kanyang karapatan ng bawat isa na magsalita. Sa kanila communist. Aba hindi ka pwedeng tumutol. 'Di ba? It's either makipagkaisa ka or yari ka. Parang ganon mga tol. So alam na natin, 'di ba? Hindi man lahat ng tao ay pabor sa kanilang ginagawa. No choice sila kundi sumunod na lang, 'di ba? So tuloy natin 'yan mga kapatid. And Japan is a democratic country. Conservative, yes, but democratic nonetheless. China is a communist, expansionist country. Kaya nanginginig ngayon ang Japan-China. Bakit? Kasi mga kakutsero, imagine, pag naging successful itong ginagawa ng Japan, nagkaroon ng security agreement with Vietnam, nagkaroon ng security agreement with Malaysia, marami nang mawawala kay China pagdating sa South China Sea. Ilan lang ba ang claimants dyan sa South China Sea? 5. Taiwan, China, Malaysia, Philippines, and Vietnam. 5 yung primary. Of course, meron pang Brunei, pero malitang naman yun sa Brunei. And that's negotiable. May nakakausap naman si Brunei. Pero 5 yung primary. Vietnam, Malaysia, Taiwan, China, and Philippines. Kung magkampi-kampi lahat yun, nagkampi si Vietnam, si Malaysia, si Philippines, naiwan sa ere si China. Siyempre, meron pang Taiwan. Posibleng mangyari yon, no? Kasi yung mga binanggit niyang bansa, lahat yan sinagasaan ng China sa kanilang 10-dash line, mga tol. Meron naman sariling karagatan ng China eh. Oo, meron sarili yan. Pero hindi yung buo. Hindi yung buong dagat na yun. Kasi ang gusto nila, di ba, napapalibutan yan eh. Kita nyo naman doon sa mapa, di ba, napapalibutan yan. Ang gusto nila, ang mangyari, kanila yung buong yun. 'Di ba? Kumbaga parang lawa na lang yung sapa na lang yung itira sa ibang mga bansa sa liit 'di ba? Ang gusto nila kanila 'yon, which is hindi naman pwede mga tol. Kaya nga nagkaroon ng UNCLOS para ma-regulate 'yan, para yung mga conflict sa agawan ng mga teritoryo diyan ay hindi magresulta ng kaguluhan, 'di ba? Kaya nga nagkaroon 'yan eh. At pirmado nila 'yan mga tol. Ngayon, hindi natin pinanghihimasukan yung claim ng ibang bansa. Hindi natin pinanghihimasukan yung claim ng Taiwan, Vietnam o kung ano pang mga bansa dyan mga tol. Ang sa atin, yung claim natin. Hindi naman tayo lumalagpas dun sa teritoryo natin eh. 'Di ba? Kasi naaapektuhan din yung food security, isa yon sa mga bagay na yan. At saka yung yaman na napunta sa atin dito mga tol na dapat pinakikinabangan natin ngayon. Wala naman sigurong isang matinong tao na alam mo nang may nakabaong yaman doon sa bakuran mo, 'di ba? At alam din ng iba kaya pinag-iinteresan nila. Ikaw naman, nasa iyo na nga yung titulo, nasa iyo na nga yung pagmamay-ari, ipapamigay mo pa. 'Di ba? Kalokohan 'yun. Sa atin, alam nating may mga yaman diyan. Andiyan dyan ng langis, mayaman sa likas na yaman, ng dagat, 'di ba? Tapos ipapamigay pa natin. Kaya pilit nating inilalaban 'yan, mga tol, sa pamamagitan ng diplomasya o pamamagitan ng maayos na pamamaraan kasi nga ayaw rin natin pumasok sa kaguluhan, no? Alam naman natin, ang Taiwan is also a democratic country. Magagalit na naman mga tao. Hindi bansa yan. Taiwan is under the mainland China, the People's Republic of China. No, they're not. Para silang annex. Well, pilit ina-annex, pero it's not. It's a completely different government, completely different ideology and everything. Gusto nilang sarili lang ang bilang bandila separate na bansa. So, magkakampi si Vietnam, magkakampi si Malaysia, magkakampi si Philippines, magkakampi si Taiwan. Paano na si China? Andiyan pa si Japan.
Andiyan pa si Australia, Mhm. nandiyan pa si US. Eh, Mhm. paano na si China? Lagot na. So, primarily, itong gagawin ni Prime Minister Kishida is really to strengthen our security ties. Yun, pang security talaga mga kotsero. At dahil nga pang security ito, hindi happy ang Chinese Communist Party. Sila happy, guys. Na naman sila. Hindi mo sila makitaan ng saya. Bakit? Ito yung balita nila. State newspaper. Okay, ito na. Kishida to embolden Manila to provoke China during visit. Palalakasin lang doon ng loob ng Japan ang Pilipinas para labanan ang China. Nagsalita na naman sila sa Pilipinas, di Kishida. Yan ang hirap sa kanila eh. Puro sila ganun eh. Di ba? Yan, nagsalita na naman sila mga tol. Palalakasin lang daw ng Japan ang loob ng Pilipinas. Pinalalakas lang ng China loob nila kaya puro sila ganyan. Palalakasin lang doon ng loob ng Japan ang Pilipinas para labanan ang China sa pagbisita dito sa Pilipinas, di Kishida. Ayan. Masabi, amid the recent tension between China and the Philippines over the South China Sea, Manila officially announced the upcoming visit by Japanese Prime Minister Fumio Kishida, with military cooperation anticipated to be discussed during the trip, including negotiations to facilitate presence of visiting forces, surveillance, coastal radar system in the Philippines, and joint drills according to media reports. Mukhang naaaning ang China, guys, ha? Mukhang naaaning ang China dito sa balitang to, mga kotsero. Di sila happy. Maririnig mo naman sa kanilang mga pahayag, di ba? Kapag ayan dyan ng US ang sinasabi nila, ganyan, sunod-sunuran kayo sa US. Alam mo yun, parang sinasayko ka niya, di ba? Para maging, alam mo yun, yung mga pamamaraang ganun eh. Uy, sumbong ka lang naman sa ano mo eh. Tayong dalawa na lang. Sige nga, papalag ka ba kung di ka magsusumbong? O walang sumbungan. Alam mo yung mga pangbatang ganun asaran? O tara, suntukan tayo, walang sumbungan. Mga ganun mga bagay. So ito, sinasabi nila mga tol, pinapalakas ng Japan. Itong ng Pilipinas, loob ng Pilipinas. Analysts said Kishida's upcoming visit shows that Tokyo's intention to make the Philippines a springboard for Japan's military intervention in the Asia-Pacific while assisting the US in its Indo-Pacific strategy layout. They warned that to embolden the Philippines is invoking China through military cooperation will further aggravate tensions and harms regional stability. Yan na naman. Amerika na naman. Yung alam nyo, si Amerika nabubuhay rent-free sa utak ni Xi Jinping. The US lives rent-free in the head of Xi Jinping. Amerika na naman. Hindi ba pwedeng dahil gusto namin palakasin ang aming sarili? Para kaya-kaya namin kayong labanan? Grabe siya. 'Di ba, yung pakikipag-alyansa natin sa mga bansa, mga tol, is part naman talaga 'yan ng isang bansa, 'di ba? Yung pakikipag-alyansa nila para mas mapalakas ang ekonomiya, mas mapalakas ang sandatahan, 'di ba? So sila iba ang nasa isip nila. Iba ang nasa isip nila, mga tol, no? Puro sila kinokontrol kayo ng Amerika, laging ganoon, mga tol, no? Parang sila naman hindi nakikipag-alyansa sa ibang bansa, 'di ba? Pati pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, kontra doon sila eh. Kontra sila doon kasi nga talagang sila eh, nasusukol sila doon eh. Hindi nila maisagawa yung gusto nilang gawin eh. Namin kayong labanan. Grabe siya. Presidential Communications Office on Tuesday announced that Philippine President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. will hold a meeting with Kishida on Friday after Manila's foreign ministry confirmed Kishida would embark on an official visit to the Philippines from November 3 to 4. Tapos, according to Manila's release, the two leaders are scheduled to discuss areas of mutual concern such as political, security, economic, and development cooperation as well as people-to-people ties. While in Japanese media reports, sa Pilipinas, iba ang kwento. Sa Pilipinas, lang to? Political, economic, development cooperation, or yung mga ODA, ayan. Yun ang press release sa Pilipinas. Ang press release sa Japan. While in Japanese media, the visit is more about boosting military ties. Alalang-alala ang China dito, Wag narinig nila yung balitang yun. Talagang manginginig na sila. Boosting military ties.
Sa Pilipinas ang balita ay para pataasin ang ekonomiya. Sa Japan, boosting military ties. Siyempre makikita ng ano yan, ng China yan. Hindi naman basta-basta patay walang bahala lang yan, di ba? Citing sources, Kyodo News said the two U.S. allies are expected to greenlight negotiations for a reciprocal access agreement, facilitating the presence of visiting forces. So mga kutsero, yung parang ang setup nito parang VFA pero for Japanese military. So yun naman tawag sa kanila is RAA, Reciprocal Access Agreement. Na-mention to kanina sa balita sa Japan dito. Reciprocal Access Agreement. It said that the two leaders are also expected to pledge to step up joint military drills in a move that would further promote trilateral security cooperation involving the US so as to enhance deterrence against China. China is getting the message, guys. They're getting the message loud and clear. Nag-iiyak na sila. Kabahan na kayo. Grabe. Tapos, while serving the layout of US Indo-Pacific strategy, ayan, Amerika na naman. Japan, under the banner of Washington, tigas ng buha talaga, sinisisi na naman Amerika, is also trying to maximize its military power deployment overseas and to promote the diversification of its offensive capabilities, especially its offensive capabilities that are not limited to those originating from the mainland of Japan. A military expert told Global Times requesting anonymity. Itong Global Times na hilig sa anonymous, no? Sa mga anonymous sources. Yung binasa natin kanina, anonymous source din. Kasi ito, anonymous source ulit. Grabe kayo. Anyway, alam nyo kasi mga kutsero, di ba nga ang Pilipinas ay parte dyan sa first island chain, no? So from Japan, Taiwan, Philippines, and then bababa ng Malaysia. Yung first island chain. Yung first island chain na yan din ang sinasabi nila na magiging springboard ng Amerika kapag ipinagtanggol na ng Amerika ang soberenya ng Taiwan. Mm-hmm. So ang gusto din ngayon palabasin ng China dito ay ginagamit lang din ng Japan ang Pilipinas para isulong ang interes ng Amerika. Wala bang magbabago sa script dyan? Kasi alam namin kasi nungalingan lang yan eh. Wala bang magbabago sa script? Paulit-ulit yung ano nila eh, no? Paulit-ulit yung sinasabi ng China eh, no? Akala mo naman may naniniwala sa kanila. Pati puro mga mamamayan na lang nila naniniwala sa kanila, pati yung mga pro-China eh, di ba? Eh yung Pilipinas, meron tayong sariling ipinaglalaban eh. If the RAA were signed, it means that Japan's self-defense forces could carry guns and ammunition into the Philippines for training, effectively giving Japan the ability to send its forces to the Philippines, the expert said. Okay? Japanese media said that Kishida and Marcos will also likely talk about Japan's delivery of defense equipment to the Philippines, such as additional provision of large patrol vessels and maritime surveillance radar under the new OSA, or Official Security Assistance. Isa kasi ODA, Official Development Assistance. Yun yung mga ginagamit pang pagtatayo ng mga relays, and ODA yun. Mm-hmm. Ito naman OSA, Official Security Assistance, which was launched in April. So, meron siyang expert, Daji Gang, na kanilang eksperto daw. Sabi, told the Global Times that the northern Philippines is very close to the southern island of Taiwan, and once Japan deploys surveillance radar there, such radar will combine with the surveillance facilities located in the Ryukyus and Ishigaki Island in the south of Japan to form a situation in which the north and south directions can monitor the situation around the island of Taiwan. Ayaw nyo nun. Hindi pabor sa inyo yun. Na namomonitor ng Japan at ng Pilipinas at ng Amerika ang Taiwan. Ayaw nyo nun. Ayaw na ayaw nila yun. Talagang bad trip sila doon. Kasi yung pinaka binabalak nila at lahat ng mga binabalak nila mga tol, nauunsame. Yung gusto nilang pagpapalaki, no? Gusto nilang makontrol yung buong South China Sea, yung gusto nilang makontrol ang Taiwan. Alam mo yung gusto nilang maging number 1 sa buong mundo, ay wala. Hindi mangyayari yon. Dahil nga ayaw nilang makipagkaibigan mga tol eh. Ang gusto nila sila yung Diyos eh. Sila yung sinusunod ng lahat eh. Kaya nga 'di ba lagi nating sinasabi, darating at darating ang panahon, wala silang ibang sisisihin kundi yung presidente nila. Kundi yung sarili nila mga tol, dahil doon sa kanilang masyadong agresibong ginagawa. Wala silang respeto sa international law. Wala silang respeto sa batas ng mga bansa na nakapalibot sa kanila, mga kapitbahay nilang bansa. Wala silang respeto dun sa mga soberanya ng mga yon. Ang gusto nila, sila yung malakas, sila yung susundin. The mighty China, di ba? Eh, hindi talaga pwede mangyari yon mga tol. No? Balikan natin sa history mga tol. Yung mga bansang to, yan, Japan, Amerika, eh talagang ano yan,
Pagdating sa labanan, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin, wala yan, mahina yan. Lit-lit yung Japan, biruin mo, sumakit ang ulo ng Amerika dyan. Kinailangan pa talagang magbagsak ng napakalalakas na bomba nung araw, 'di ba? So ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol dito sa ating napanood at napainggan? No, eto nga ba talaga yung magpapasakit ng ulo ng China? Palagay ko ngayon talaga masakit na ulo nila, no? Kung ano-ano na lang kwento sinasabi nila, kung ano-ano na lang ang mga sinasabi nilang dahilan na puro naman ano lang nila, haka-haka lang nila mga tol, no? Pero ang totoo naman talaga ay pinaghahandaan sila. So, comment ka na lang sa baba mga tol. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.